Off the record. Wala namang... I guess when we, towards the home stretch, we had to review the entire script again and figure out what scenes could we put in there to further push the emotion. So, like yung scene po, I think na pinag-uusapan ni Sir Richard, yun yung isa na we needed to show it. Hindi lang pwedeng, kasi sa film, show, don't tell. So parang ang importante ng eksena na yun, ipakita mo siya. So yun, ganon. Yung kay Bea na sinasabi niya yung kay Alden Tay, isa yan sa mga kanino ba siya makikipag-usap? 1, 2, 3. May choices kami. Sa first draft, ito yung choice. Sa second draft, ito yung choice. Sa third draft, ito yung choice. Dun sa working draft, which was the last draft, we all decided it had to be the father. Dun yung eksena. And ako personally, when I saw it, yung ano pa siya, unedited pa lang siya. Nung napanood ko, nagulat din ako, naiyak ako. Kasi hirap na hirap ako isulat siya. Siguro kasi nandun ako sa point na, okay, ano pang sasabihin? Ano pang kailangan para maintindihan ng audience? Ganyan. So sinusulat ko siya, I wasn't sure because usually pag may mga ganyang eksena, kailangan naiiyak ako habang sinusulat ko siya. Nung time na yun, siguro pagod na lang ako, wala na akong nararamdaman. Tapos nung nakita ko, sabi ko, ang galing talaga ng mga artista namin. Naiyak ako talaga doon. Tapos, the next time I saw it, naiyak pa rin ako. Nung naglalagay kami ng music, naiiyak pa rin ako. So yun yung mga eksenang natatandaan kong minute. Meron pa ba din? Si Direk Noel, ano yung mga... Actually, kasi ang filmmaking is a process eh. Parang it's a continuous process. So, minsan pag okay na sa akin yung script, no, okay na yung ginawa namin. Tapos pag pinanood ko yung rushes, makikita ko, iba binigay ni Bea or iba binigay ni Don and Richard eh. So, i-adjust mo yun eh. So, di ba, para mas lalo ma-push niya yung emotion, o para mas gumanda pa. So, depende sa binibigay nila. And ako, I'm very happy na minsan may gusto ako in a particular scene, tapos iba yung ibibigay nila, or may additional silang ibibigay, that would really make it work, make the scene work. Parang, wow! Napapaganoan ako. So, okay, sige. I-push natin yung binigay yung bago na yan. Tapos, so, tweak mo ng konti yung mga susunod na scenes para mapasok mo yun. So, it's really a continuous process. Okay. Okay. On a lighter note naman po, last question na lang. Since medyo heavy ang movie na to, ano naman po yung bonding moment ninyo behind the camera? Pwede ko bang sabihin? Actually, ang totoong love affair kami ni Richard. Sorry, Bea. Sorry, Don. Meron ka na sariling poster. Oo, nakita ko yun. Sa Instagram. Level din sa Direk sa kayo. Just to show you how much fun we have in this set. Yung gano'n, talagang, minsan niya, iyakan yung scenes eh, di ba? Tapos biglang, si Goma, di ba? Very, palibhasa na laki. May moment siyang biglang kakawa ng gano'n. It's really, it was really fun. Food? Meron din sa food. Meron din ba kayong banding food? Oh yes, food. Turon sa Taal. Turon tuwing. Meron kaming paturon sa Taal parate. Every afternoon. Merienda. For some reason, ang sarap ng turon sa Taal, no? Yes. Kasi luto sa usok, sa apoyak, sa Luto sa apoyak. May alat na, ay hindi, tubig tabang pala yung ayun na, may pagka... So, yung first bonding moments natin, yung sailing class niya eh, diba? But nagkaroon kasi ng sailing classes sila. Ilang days nga yun, Direk, na nag-undergo sila ng... Dami. Bea, mga 2 months yata nag-sailing ko. Ganun naman, sa totoo lang. Wala lang ang budget for sailing, sa sailing pa rin siya. Enjoy na niya. Grabe na din naman yung mga pinagdaanan ko sa sailing. Pwede na ako mag-competitive sailing talaga. Ay, yabang, no? Hindi pa rin po. Congratulations. She became so good at sailing. In fact, sabi nga yung nag-instruct sa amin si Connie, you can actually join a competition regatta. Oo nga pala, sa athlete. Okay, thank you, Ning. And the last question, sige, go ahead. Can we share the mic from the lady in blue? The lady. Hi, good afternoon. Nice to see you, Richard. Last time